What's up mga brothers? So welcome back to the new episode of this documentary about my car rental business. At ngayon ang pag-uusapan naman natin ay paano ko na-survive ang challenge sa negosyo, which is ang car rental business. At ano nga ba ang mahalagang natutunan ko for the past few weeks na na-share ko last time sa nakaraang video ko, di ba? Kung hindi nyo pa nasagi ng renter yung sasakyan ko, ano nga ba yung mga natutunan ko at ano ba yung naging process ko along the way. So sharing lang talaga to ng mga bagay na natutunan ko for the past few weeks. And sobrang happy lang ako, ang daming comments sa mga last two videos ko about the car rental business. Ang dami ding nagbigay ng interest into maging partner ko, maging ka-tie-up partner ko kahit sang lugar pa man sila, sa Laguna, sa Cavite, meron sa Metro Manila, meron sa Rizal. So nag-message sila lahat doon sa Facebook page ko, which is sa Brother Lino. At yun, gusto ko lang sabihin sa inyo na natutuwa ako sa lahat ng mga nagpa-unlock noon. Let me get back to you on that. Gusto ko lang gawa ng system, gusto ko lang maging maayos. And soon, hopefully, maging partner din tayo. So, yun lang, wala nang patumpik-tumpik pa. Pag-usapan na natin yung mga bagay na natutunan ko at paano ko nga ba yun na-survive. So, quick story lang, no? So, I started car rental business December 2024. Magandang naging outcome noon simply because I get a lot of clients agad-agad. Dahil unang-una, number one peak season ng December. And yun, maganda ang cash flow. I was able to pay my monthly amortization din sa nung unit ko, which is the Honda City. Ang ganda rin ng performance ng Honda City. I get a lot of reviews na maganda yung naging process sa pag-serve ko. Also, kasama din yung mga tie-up partners ko. So, nakakatuwa lang. Pero, yun nga, nagkaroon nga ng problema, which is, nabangga ng renter yung sasakyan. So, na-stuck yung sasakyan muna sa bahay. Pwede namang ibiyahe. Nakakuha naman ako sa Banawe for the meantime na pwede kong gamitin as side mirror. Pero since I prioritize safety ng client, pinili namin na hindi na lang muna ipabiyahe yung Honda City. Simply because we want the best for our clients. So number one na natutunan ko is kahit merong downtime ang negosyo, pwede ka pa rin mag-leverage into that quiet area, into that quiet moments kung saan wala kang pwedeng gawin. Kasi out of control ko yung sasakyan. Ang natutunan ko doon is to really focus and recalibrate kung ano bang pwede kong gawin kapag umaandar na ulit yung sasakyan, kapag naibabiyahe na ulit. Ano bang pwede kong gawin just so may iwasan ko na next yung mga ganong pagkakataon, mga senaryo kay na nabangga na renter yung sasakyan. Unang-una, tinignan ko kung ano bang problema ng sasakyan, ano ba yung mahirap kapag madilim, kapag maliwanag. So, tinicheck ko ngayon kung mag-upgrade ba ako ng ilaw at magle-less ba ako ng tint para yung mga next na gagamit talagang wala silang reason para maisabit yung kung ano mang pwedeng isabit sa sasakyan. So, I recalibrate down. Also, nag-create din ako ng Excel sheet kung saan mamomonitor ko ngayon yung income ko for the next coming days or months na aandar na ulit yung sasakyan. So kumbaga, even if na nagkaroon ng problema yung sasakyan and out of control ko yun, kasi nag-aantay lang ako sa kasa, which is by the way, this coming Friday malapit nang matapos at meron na agad client. So going back to what I'm saying, kahit na wala akong control dun sa nangyayari, may control ako sa bagay na pwede kong gawin, which is I focus on what matters most, which is ang i-serve yung mga client. So, nag-focus ako into developing myself to reading books about business, mag-create ng system, at also yung mga ka-tie-up partners ko, gusto kong createan ng system yan wherein pare-parehas tayo magbe-benefits dito sa negosyo kahit magkakalayo tayo, di ba? Maganda ba yun? So, ayun yung mga bagay na natutunan ko. Pangalawang bagay na natutunan ko is maging grateful sa situation. Why? Kasi last time pinagpe-pray ko lang naman tong negosyo na to. And then right now, I'm having the business pero meron akong pinagdadaanan. Yung ibang tao niyan siguro out of focus na, sasabihin, di ata talaga para sa akin to. Ba't pa kasi ako nagnegosyo eh. Pero sinwitch ko kasi yung utak ko at nagpaka-ready ako dito na kasama yung hirap na to sa mga bagay na pinagdasal ko noon.
Ang prayers ko noon, Lord, bigyan mo lang ako ng negosyo. Pag mahirap, kakayanin ko. So this time, I'm having difficulties but I took it as an opportunity para mag-learn and mag-grow. And nakakatuwa lang kasi yung pinoproblema ko ngayon, negosyo na eh. And also, pinoproblema ko ngayon, yung mga advance booking din na nagtatanong about kay Honda City, kung pwede naman siyang ma-rent ulit, di ba? Nakakatuwa. Kasi dati, ito lang yung mga bagay na pinagdadasal ko nung wala pa akong negosyo. Kaya ikaw right now, brother, if nag-start ka ng business mo ngayon, nahihirapan ka, kahit ano pang business man yan, maging grateful ka na lang. Simply because, unang-una, meron kang negosyo. Kasi kung wala yung problema na yan, ibig sabihin wala kang negosyo. And for me, ayun yung bagay na dapat mong isipin into doing this business. Hindi perfecto ang negosyo, no? It's up to you kung susuko ka agad. So for me, since magkakasama tayo sa journey, pinili ko na ilaban ng negosyo. Kasi, ayun lang naman eh. Side mirror lang naman, madali lang naman na yusin. And pwede ko ngayon ipabiyahe, pero I choose not to simply because I want the best for my clients. Kaya, ayun yung bagay na ginawa ko. I recalibrate. And I'm grateful for what is happening. And I'm excited sa kapag bumabiyahe na ulit ako. Kasi meron na naman akong bagong story na may share sa'yo. Number 3, hindi ko alam kung possible ba tong lessons na to na natutunan ko. Importante na meron kang backup sa finances mo. Especially credit cards. So ito, brother, laking bagay nito simply because I was able to pay yung mga damages. Kasi hindi pa nagbabayad si renter sa akin. Hindi pa nagbabayad si client. Pero nag-down na siya. Pero kailangan kong magbayad kay kasa ngayon. So, I have to manage my finances in a way na dapat kung meron kang negosyong ganito, malaking tulong. Hindi naman dapat na meron ka, pero malaking tulong kung meron kang credit card. So, ayun, meron akong credit card na ginamit and also, ayun yung nakatulong sa akin into managing my finances na parang nakapagbayad na ako ng monthly amortization at the same time, nakapagbayad na ako ng pyesa kay kasa while waiting for the final payment from the renter na nakasagi. Kasi hindi pa siya nagbabayad ka sa katapusan pa daw. Pero I was able to do that. I was able to solve my problem and I was able to support my client as well. Kasi meron akong credit card na ginagamit. And that, ayun talaga yung nakatulong sa akin. Parang naging expansion siya. Alam mo yun, wala akong binabother na tao para hiraman. Nakakapagbayad ako ng finances, tuloy-tuloy yung cash flow ng negosyo. Kaya, ang maganda na meron kang credit card. So, for this time, for me, ang nagamit ko is yung Atomic credit card. Di ko alam kung meron na kayong Atomic credit card. Ito, napakadali lang mag-apply. Parang, kailangan mo lang ng valid ID and invitation link kung saan, kung sino yung mga may Atomi na mas madali ka ma-approve. So if you want na magkaroon din ng credit card, kahit ano namang credit card, kahit anong bangko naman, pero if you want na magkaroon ng credit card, ipopost ko yung link sa baba at pwede nyo yung gamitin just so makapag-apply kayo agad and then magamit nyo yun sa negosyo nyo. Just so, maging prepared kayo at mamanage yung finances kapag nagkaroon ng mga ganitong klaseng problema sa negosyo. Dahil laging magkakaroon ng problema ang business, it's up to you if paano nyo yun i-manage. So yun lang mga brother, napaka-ikling video lang naman ito. Kung may natutunan ka or kung may question ka, comment nyo naman sa baba and kung taga saan ka. And also yun, shoutout sa lahat ng mga nag-comments. Binabasa ko po yan at nire-replyan ko isa-isa. And comment nyo naman anong gusto nyong pag-usapan next about or anong question nyo about this car rental business at kung ano pang pwede kong isupport sa inyo pagdating dito sa ganitong klaseng negosyo. So yun lang mga brother, soon I'll be creating more mga documents or links na pwede nyo magamit into business. So yun lang, please like and subscribe and share na din this video para naman matulungan nyo din ako at sama-sama tayo dito sa journey na to because I'm creating this video just for you guys na aspiring car rental business owners din. So yun lang, hopefully makapag-create din ako ng community natin soon at magkita-kita din next. So God bless you, sana may natutunan.